na lalaki sa San Jose del Monte, Bulacan, binaril sa ulo, patay. Ang ugat lamang ng krimen may dahil po sa saging. Narito ang report. Hindi ko nga malubos maisip ba't ganun, ba't pinatay niya? Sabi ko wala naman kaming ginawang mali sa kanila. Ganun pang ginawa niya sa asawa ko, pinatay pa niya. Sabi ko sa akin lang. Siyempre napakasakit nun kasi napakababaw nga na dahilan para patayin siya. Kami na ngayon nanakawan, kami pa yung namatayan. Mas nangibabaw yung awa ko para sa kanya, sa pagkamatay niya. Siyempre naghahanap buhay ng matino yung papa ko. Pagtitinda ng merienda sa San Jose del Monte, Bulacan ay kinabubuhay ng mag-asawang Shirley at Bayani. Ito raw ang paraan nila upang itaguyod ang kanilang dalawang anak. Kaya naman upang makatulong sa kanilang pinagkakitaan, nagtanim ng saging si Bayani sa isang bakanteng lote sa tapat ng kanilang bahay. Pero bigla na lamang daw itong inangkin ng kanilang kapitbahay na si Salvador Alindongan. Yung saging na yun, tinanim talaga namin yun. Meron yung sinasabi niyang tanim ng kumpare niya, yung dito yun banda. So matagal nang walang nag-aalaga nun. Pero dahil sinabi niya sa kumpare niya, hindi na namin pinakailaman yung saging na sinasabi niya sa kumpare niya. Eh nung namunga yung dito na area, yun yung inaangkin niya. Sinabi niya sa kumpare niya pa rin. Eh alam naman ng lahat ng tao dito na sa amin yun. Kahit yung mismong kumpare niya, sinabi na hindi daw sa kanya yun kasi matagal na nga siyang wala dito. Hindi nakala ng pamilya ng biktima na ito pa magiging sanhito ni Salvador ang isang puno ng saging matapos kunin ang mga bunga nito. Nang makita ni Bayani ang putol na puno, kinumpronta niya ang kapitbahay. Ngunit sa halip na humingi ng paumanhin, ito pa umano nagalit at naghamon ng suntukan. Suntukan na tayo! May narinig akong nag-aaway na. Nung palakas ng palakas, narinig ko boses ni Boy. Di lumabas ako. Narinig ko suntukan. Maya dumating. Sandali lang, seconds lang. Dumating, ito ang gusto mo? Galit na sumugod naman si Salvador sa bahay ni Bayani na nooy mag-isa dahil naglalako ng paninda ang asawa. Habang sinasaraw mo ng biktima ang kanilang gate, bigla na lamang siyang binaril ng sospek at mabilis itong tumakas. Nagtalon-talon ako, nagtawag ako ng mga tao doon. Ali kayo, pwede, tulungan niyo si Boy. Nakahandusay na sa kalsada si Bayani na makita ng bunsong anak. Tukan yung plano niya, babaril niya pa pala. Tapos nung pagbaril niya, narinig ko po, tumakbo ako papunta rito. Tapos tinignan ko po, nakadilat na lang. Nagtamo ang biktima ng isang tama ng bala ng baril sa likod ng kanang tenga na tumagos naman sa kaliwang bahagi ng kanyang ulo. Dahil dito hindi na umabot sa ospital si Bayani. Nagsampa na ng kaso pamilya ni Cruz laban kay Salvador Alindongan na ngayon ay nagtatago na. Gusto kong mangyari magkaroon ng hustisya yung ginawa niya sa asawa ko. Kung mahuli na siya kaagad, pagbayaran niya yung ginawa niya. Abay, yung nga, Tol Ben, Tol Rapi, dahil lamang sa bunga ng saging, isang buhay ang nalagas, wala namang kwenta-kwenta na pwede naman pag-usapan sana. Nakakalungkot. Dahil lamang sa saging, Diyos ko po, na may naulila, naging byuda, dahil lamang mo dyan, pwede naman yung pag-usapan ho yan, yung mga bagay na yan, na hindi ka agad kailangan idaan sa dahas. Dapat tamo sa barangay. Pag mga ganon. Yun ang punto rito, traffic. Yung kapitbahay, mahalaga yung magandang inyong mga pakikita